Sampalatayanan sa ating puso, sinasabi ng ating bibig, at ang sinasabi ng ating bibig, dapat sinasampalatayanan ng ating puso. Again, salvation is just a manifestation of what we believe in our hearts and what we confess with our mouth. Kaya pag sinabi mong, thank God I am a multi-millionaire, sinabi mo, sampalatayanan mo, and it will happen to you. Amen? Amen. Okay, with faith, with boldness and confidence, sabihin nga po natin, thank God I am prosperous. Thank God I am prosperous. Because I'm blessed by the Lord. Sabi natin, greatly blessed. Greatly blessed. Extremely blessed. Extremely blessed. Highly favored. Highly favored. Deeply loved. Deeply Sabi loved. mo, thank God I am your child. Thank God I am I cannot be denied. I am your beloved. Everything in my life is well. Mas malakas pa dyan, sabi mo, my life is well. My life is My family is well. My job is well. My business is well. At sabi mo, in the presence of God, in the presence of nothing is missing. Nothing is missing. Nothing is broken. Sabi mo, all is well. all is well. Sabihin natin ang Panginoon. We cannot deny that in the world sometimes we face problems, troubles, but praise God, our God is able to make all things beautiful. Amen. Ang Diyos na ating sinasamba ay kayang pagandahin, pabutihin, painamin anumang bagay na hindi maganda na nangyayari sa atin. Amen? Amen. Sabi mo, minsan pa natin, our God is able. Our God is able. So, hindi na po tayo magtatagal, praise God, at diretso po tayo sa mensahe ng Diyos, mga kapatid. Ito po ay masasabi po nating revelation ng Diyos because we commonly understand and we commonly read this verse at kilala po ito our Lord's Prayer or the Lord's Prayer. Pero hihimayin po natin because again, it's defect ng kabutihan ng ating Diyos Ama sa kalangitan. So pinamagatan po natin ito, just as your Father in heaven. Ulitin ko po, entitled, Just as your Father in heaven. Kung mayroon po tayong gagayahin, kung mayroon po tayong magiging, sabihin natin, susundan na ama, mga kapatid, ay hindi na po tayo lalayo, kundi yung ama natin sa kalangitan. Because He is our ideal Father na kailangan po natin sundan ang kanyang mga yapak. Amen? Alam po natin na mayroon po mga nagiging mabubuting ama sa mundong ito, pero hindi pa rin sapat because wala pong perfect na ama, mga kapatid, sa mundong ito maliban sa ating Diyos Ama sa kalangitan. Sabi po ng Hebrews, mga kapatid, bukod dito tayo nagkaroon ng mga ama, plural, ng ating laman upang tayo parusahan at sila'y ating iginagalang. Hindi bagal lalong tayo'y pasasakop sa ama ng mga espiritu at tayo mabubuhay. So yung ama na tinutukoy dyan, it refers to the Father God in heaven. Sabi po ng Good News Bible, in the case of our human fathers, they punished or correct or discipline us and we respect them. How much more then should we submit to our spiritual Father and live? So marami tayong kinikilalang ama, may mga amain, may ginagawang ama, may tunay na ama, may ama-amahan. Ano man ang tawag natin, papa, tatay, daddy, o ano man ang tawag natin, isa lang po ang pinatutungkulan. So dito mga kapatid, sabi po dito, tandaan po natin na kung ang nanay ay ilaw ng tahanan at ang ilaw na pupundi, ang tatay naman ay haligi ng tahanan at ang haligi minsan inaanay din. Praise God. Hallelujah. So dito po inakunin natin ang salitang pillars. The Father is the protector. Ito po ay parang idea lang natin. And then the Father is the instructor, the lover, the leader, the advisor, and the responsible. Yan po dapat ang magiging ama. At tulad ng aking pong inuulit-ulit,
Next slide, mga kapatid, dalawa lang po ang dapat natin makita. Dapat yung ating mga ama, dapat maging mabait at dapat maging mabuti. Dinidifferentiate po natin, iba po yung mabait, iba po yung mabuti. Pag pinag-uusapan po natin ang kabaitan, it speaks about attitude ng ating magulang. Praise God. Pero pag sinasabi natin mabuti, it speaks about responsibility ng pagiging tatay. Pwede ba, pastor, maging mabait pero hindi mabuti? Yes. Pwede maging mabuti na hindi mabait. Praise God. Pero ang sinasabi natin, dapat ang tatay hindi lang mabait, dapat din mabuti. May mga tatay na mabait. Praise God. Hindi namamalo, hindi namumulyaw, hindi nananakit. Pero, batugan, hindi nagtatrabaho, hindi po nagsusupply ng pangangailangan. May mga tao naman, may mga tatay naman na very responsible. Kayod sa umaga, kayod sa gabi, pero malupit sa kanyang mga anak. Pero ulitin natin, dapat ang mga ama, dapat hindi lang mabait, dapat din maging mabuti. Pero I firmly believe, lahat po ng mga tatay sa Shining Light, mababait at mabubuti. Amen! Palapakan natin ang Lord. Ngayon mga kapatid sa Matthew 5:48, kaya nga kayo'y magpakasakdal tulad ng inyong ama na nasa langit ay sakdal o ganap sa ibang translation. Sa GNT translation, you must be perfect just as your Father in heaven is perfect or holy. Pero alam niyo po ang sabi ng easy translation, sabi po dito, so you must be good. Sabi nga nito, good. Sabi niya, so you must be good in every way, as your Father above is good in every way. Sabi ng Bible, dapat daw ang mga ama maging mabuti tulad ng ama nating sa langit na mabuti sa lahat ng kapamaraanan. Amen? Hallelujah. Sabi mo, that is my ideal father. Pero ang sabi po ng isa pang translation, mga kapatid sa message, in a word, what I'm saying is, grow up, your kingdom subject. Sabi niya, now, live like it. Live out your God-created identity. Live generously and graciously towards others the way God lives towards you. So ang ganda po ng mga sinasabi, pag sinasabing, be perfect just as your Father in heaven is perfect. Be good as your Father in heaven is good. And be faithful just as your Father in heaven is faithful. So in other word, anuman ang katangian na nakikita natin sa Diyos Ama sa kalangitan, yon ang dapat maging katangian ng lahat ng mga tatay at magiging tatay. Parang tahimik tayo. Praise God. Ulitin ko, lahat ng mabubuting katangian na makikita natin sa Diyos, yun ang dapat makita din ng katangian ng lahat ng magiging tatay at mga tatay. Amen? Amen. Palapakan po natin minsan pa ang ating mga tatay. So ano po ba yung mga traits ng isang, ng Heavenly Father, ng Diyos na ating imitate? 10 po ito pero mabilis lang po tayo. Number 1, hallelujah. So number 1 mga kapatid, sabi niya, our Father in heaven. Isa-isay po natin. So, ang binanggit, our Father. So, pag binabanggit ang Father, ang tumatawag ay anak. Hallelujah. So, ang ating Diyos ay hindi lamang sa Diyos ng katarungan. Mga kapatid, siya din po ay Diyos na Ama natin. So, pag sinasabing Ama, we speak about relationship. Na ang isang anak at ama ay may relasyon. Kaya dapat, kung ang Diyos natin ay relational, our Heavenly Father is relational, dapat din ang mga tatay ay maging relational. Kaya ka naman natin kausap. Sabi natin, relational. Alam ko po mga tatay, ako din po ay tatay. Ang mga tatay kasi hindi showy. Praise God. Hindi sa kanila uso yung pahag-hag-hag na yan. Hindi uso sa kanila yung mga palambing-lambing na yan.
Kasi ang mga tatay hindi show eh. Pero ang sabi ng Bible, your heavenly Father is relational Father. Therefore, all of the fathers, dapat tayo ay relational. Why don't we? Bakit hindi natin gawin ang maging relational? Sabi nga ng isang pag-aaral, if you want a healthy relationship, not only for your wife, not only for, but also for your children, hug once a day. Para wala tayong kausap ulit. Ano naman kayo? Sumagot kayo, amen. Kung gusto mo lang ng matatag na relasyon, you have to hug your children once a day. Kaya minsan ang mga anak natin malalayo ang loob. Minsan ang mga anak natin hindi tayo masyadong close because we are not relational. Yes, ama tayo, but we are not relational. Hindi natin malamang mayakap. In fact, ang daming mga anak dito, ang ganyeni. Hindi pa ho nayakap ng kanyang ama. Your heavenly Father is relational Father. We, as Father, mga kapatid, kailangan din tayo maging relational. Na pag-aaralan ang lahat ng bagay. Hindi mo sasabihin, well, na-brought up ako sa pamilya namin, walang yakap-yakap. Kauihan yung yakap-yakap. Yes, na-brought up ka, but as Father, you can stand na from now on, magiging mabuti akong ama sa aking mga anak. Amen. Kaya sabi ko nga, kung may nalulunod, nalulunod ang nanay at saka tatay, ang sasagipin nanay. Kasi kung maging realidad tayo, kung mayroong malayo ang loob, mga tatay, maging tapat tayo, kung mayroong malayo ang loob na anak, hindi sa nanay, sa tatay. Bakit? Kasi we neglect to be relational. Amen? Learn to hug your children every day. Once, bago man lamang matulog, laro ng tatay. Maniwala kayo, your relationship will never be the same again. Sabi mo, I like that. I like that. Sabi ko na ito. Sige, next. Hallelujah. So, our Father in heaven. So, ang isang ama ay dapat residing Father. May lugar. Dapat ang isang ama. Sabi ko nga, maganda naman yung nag-a-abroad. You can provide everything. You can give everything. You can buy everything. Pero mahirap pag malayo eh. Maganda kahit kaunti ang income. Basta ang pamilya sama-sama. Amen. Kaya minsan, praise God. Sige, para makinig. Di ba mga anak, masarap na kahit ang ulam ay tuyo, basta buo ang pamilya. True. Amen. Hallelujah. Kasi kaanin mo, ang marami kang pera, ang maraming pagkain, you have everything, and yet, your family is not complete. Masaya pa rin ang pamilya na sama-sama. Kaya in heaven, ibig sabihin, maganda yung residing na ama, yung amang laging kapiling. True. Amen. Kaya minsan sabi na bakit kaya yung mga apo, mas mahal ang lola, mas mahal ang lolo? Kasi lagi ang kasama, lola at lolo. Kasi kung sino ang madalas na nakakasama, yun ang mamahalin nila ng higit. Kaya kailangan samahan na natin ang ating mga anak. Wala talagang tao dito. Palampakan natin ang Diyos. Amen. Residing na kahit kaunti, kahit walang masyadong kinikita, basta sama-sama, yan ay masayang pamilya. Pangatlo, praise God. Sabi mo, hindi tayo nagtatagal. Sabi niya, may your holy name. Anong ibig sabihin ng holy name, mga kapatid? Sabi po, dapat ang ama natin sa langit ay righteous Father, dapat tayo rin ay righteous Father. Amen? Sabi nga natin, righteous. Righteous. Wala kang pwedeng ituro sa anak na hindi nakikita sa'yo. Sabi ng ama, anak, ikaw malagkas, matsura yan, matsura. Pero iya, malagkas siya. Ulitin ko, you cannot teach anything
sa anak mo na hindi nakikita sa'yo. Sabi ng Bible, your heavenly Father is righteous. We as Father, we must also be righteous. Maging tama tayo. Maging tama ang ginagawa natin. Hallelujah. Kasi kung ano nakikita sa Ama, tutularan ng anak. True. Amen. Hallelujah. Kaya kita mo, mga kapatid, kapag ang Ama, babairo, ang mga anak nagiging babairo. Pero sa magandang positibong pananalita, kapag ang Ama ay mabait, faithful, kalalakihan ng anak, maging faithful din. Amen. Amen? Amen. Palapakan niyo ang Lord. Hallelujah. So, tayo mga ama, hindi naman natin kailangan ang mga lie detector na yan. Kung nagsisinungaling ka, hindi. You know what is right and wrong. We have the conscience and we have the conviction of the Holy Spirit, so we can now determine what is right and wrong. Because ang ating Ama ay righteous, we must be righteous, do what is right. Amen? Palapakan natin ang Diyos. Next, hallelujah. Whom be honored. Anong honors? Praise God. Sige, next. Hallelujah. Respected Father. Honor. Ang salitang honor ay respetadong Ama. Hallelujah. Kaya dapat tayo mga ama ay respetado. Actually mga kapatid, napag-aralan natin, respect, you cannot demand respect. Ang respeto pala ay na-gain or na-earn. Your children will respect you kung talagang kagalang-galang ka. Hindi mo sabi, ama ako! Igalang niyo ako! Galang niyo ako! Ama niyo ako, ama! Kahit ama ka, kung hindi ka kakitaan ng kagalang-galang, they won't respect you. Again, respect ay nagmumula on how you acted toward them. Amen? Amen. Sabi mo, I like that. I like that. Parang seryoso kayo masyado. Hallelujah. I-celebrate natin ang ating Ama. Amen? Amen. Ang sarap nun na ang ama, pag pumapasok, ang mga anak, kahit busy sa email, busy sa assignment, kung ano mang kinapagkabisihan, lahat yan tatayo, sasalubong sa ama at magmamano. Respected ang ama. Amen. Pero dumating na ang ama, wala man lamang pakiram ang mga anak. Diyos ko, Maria. Praise God. Ulitin ko, dapat ang ama. Kung ang ama sa langit ay ino-honor, nire-respeto, dapat din ang mga ama inire-respeto ng mga anak. Amen? Palapakan natin si Lord. Hallelujah. Palapakan na. May your kingdom come. Salitang kingdom. So, ibig sabihin ng isang ama, mga kapatid, ay ruling father. Dapat ang ama ay marunong mamuno. Tingin kayo mga kapatid, discipline ay hindi yan trabaho ng asawang babae. Because all of the works and all of the responsibility was given to Adam. At ang babae ay katuwang lang. Kung may magdidisiplina sa anak, hindi dapat ang nanay, kundi ang tatay. True. Amen. Kaya nga sabi ko nga, Pastor Lito, matalino ka naman sa Bible. Ang paglalaba ba, trabaho lahat ng lalaki. Walang ibinigay kay iba na trabaho. Kaya nga, ginagawa lang ni Eva, makialam na lang na makialam, walang trabaho. Praise God. Katuwang siya ni Adan. Kaya ang paglalaba, trabaho ng lalaki yan. Kasi may iba yung kahulugan nila sa salitang, bibigyan kita ng katulong. Hindi ko katulong yung mga asawang babae. Katuwang. Naglalaba ang lalaki, tinutulungan ng babae. Nagluluto ang lalaki, tinutulungan, tagatulong na ng babae. All of the responsibility was given to men. Amen. Sabi mo sa katabi mo, mamuno ka. Alaala ko tuloy. Medyo patikasan sila. Sabi ng lalaki, hoy! Tandaan nyo, ako ang leon sa bahay.
Inadmit ng babae na siya, oh, ikaw ang leon, pero ako ang may-ari ng leon. Hallelujah. So, stand on your rulership, leadership, mga tatay, ulo tayo. Amen. Hindi tayo tagasunod. Amen. Hallelujah. Ang iba mga tigasin, tigasakin, tigalaba, tigaulitin ko, all of the words was given to men. Katulong, tinutuwangan lang tayo ng mga kababaihan. Kaya dapat ang mga lalaki knows how to rule. Amen? Amen. Sabi mga rule. Next, mga kapatid. Hallelujah. Your will be done on earth as it is in heaven. May salitang will, kalooban. At ang pang-anim na po, hallelujah, na R, dapat nire-regard ang isang ama. Pag sinasabi nire-regard ang isang ama, pinapakinggan, sinusunod. Amen. Dapat ang mga katatayan may isang salita. Hallelujah. Amen. Amen. Alam niyo po, pag sinabing nire-regard, pag sinabi ng tatay, uuwi kayo ng alas 6, alas 5:30 pa lang at sunakin balik. Nire-regard, pinapakinggan, sinusunod. Pero maraming mga ama ang hindi pinapakinggan. Hallelujah. Praise God. Pero kung ang ama sa langit ay nire-regard, dapat ang mga ama sa lupa nire-regard din ng mga anak. Amen? Amen. Kumbaga sasabihin ng anak, your word is my command. Hallelujah. Amen. Sabi mo, I regard my father. Kaya pag sinabi ng ama, wala mo nang maliligaw at wag mo nang paligaw-ligaw. Kahit may crush ka, kahit ilam na ilam ka na, dahil sinabi ni ama, bawal pa. You can do nothing. Because you regarded your father. Kasi sabi ko nga mga anak, kung may pakikinggan kayo, nanay at tatay ninyo, kaya nga sabi ng Proverbs, listen to your mother and father because kung experience lang ang pag-uusapan, ang dami na nilang pinagdaanan. At kung makakapag-advise sila, kasi ang nanay mo, nabuntis ng 15 years old, kaya mga magpapayo sana, ay huwag ka muna agad pa. Kasi naranasan na nila. Amen? Amen. Pag nag-advise sila, naranasan nila ang mga bagay na yan. Amen? Amen. Kaya makinig tayo. Praise God. Ako nga, mga kapatid, nung unang hindi naman pala yung unang tumibok, back baby pa ako, tumitigok na. Pitos pala ako, tumitigok ng puso ko eh. Ibig sabihin na, I learned na para magmahal. I asked my father, tayo, paano ba manligaw? Sabi ng tatay ko, anak, hindi pinag-aaralan, hindi minimemorize, hindi ginagaya ang panliligaw. Kung ano ang binubulong ng iyong puso, yun. Kaya iba pinag-aaral, susugit ang bituin. Bibigyan lahat. Inaral yun. Kasi ang totoong pag-ibig, ang totoong panliligaw, kinukuha sa kaibuturan ng puso. So ang puso ang magliligtaan. That is my advice ng tatay ko. Amen? Amen. Kaya mga kapatid, i-regard nyo ang inyong mga ama. Wala silang ipapayo na ikakasama ninyo. Lahat ng sasabihin ng inyong ama, ikabubuti ng mga anak. Halapakan natin ng Diyos. Hallelujah. And then, give us this day the food we need. Alam na po natin ang R na yan. 7 is responsible father. Dapat ang isang ama ay responsable. Ang provider should be the father. Sabi ko, nagtataka ako sa mga Pilipino, pag walang bigas, ang gumagawa ng paraan ng ina. Hindi dapat ina. Ang papa dapat ang mangungutang. Ang papa dapat ang umiikot. Ang papa dapat ang humaharap sa kahihiyan. Bakit? Because the provider of the family is not the mother. It should be the father. Pag walang pag-tuition fee, ang mga anak, hindi dapat nanay ang gumagawa ng paraan. Ang gumagawa, tatay. At parang ayaw na nila yung mensahe. Totoo po yan, mga kapatid. Because our Heavenly Father is responsible. He provided everything sa atin.
Kaya kung tayo ay mabubuting ama, then provide everything for the need of your family. Amen. Palapakan natin ang Diyos. Hindi man ngayon, pero pwede natin magawa sa susunod. Next, mga kapatid, hallelujah, forgive as the wrongs we have done. Matindi yan. Hallelujah. So, resentless. Walang mga kinikimkim. Mga ama, pagkausap ko sa inyo, huwag na kayo magkimkim. Ang mga tatay kasi hindi yan expressive. Hindi tulad ng babae yan, na pag tinanong mo, pag may problema, kumusta ka sa Ganun agad ang babae. Expressive ang babae, pero ang lalaki, may nararamdaman lang, may pinagdadaanan mabigat, kumusta ka pare? Okay lang pare. Yun na ang sagot nila, hindi sila expressive. Kaya kung may inaatake, hindi nanay. Tatay, kasi ang mga tatay madalas nagkikimkim. Ang ating ama sa kalangitan, hindi nagkikimkim ng anumang mali, ng anumang kasalanan ng mga anak. He automatically forgive. Sabi ko nga, kung yayaman tayo sa pagkikimkim ng sama ng loob, marami ako niyan. Hindi mayaman na ako. Pero praise God, walang yumayaman. Mga kapatid, maganda yung mag-release tayo kahit hindi pa humingi ng tawad. Forgive them, mga kapatid, because you're setting free of yourself kapag marunong tayo magpatawad. Amen? Amen. Sabi mo nga, resentless. Resentless. At sarap nung wala tayong mga grievance, na mga kinikimkim, wala tayong dinadala. At mamaya, mga kapatid, alam niyo po sa pag-aaral, sa daming pag-aaral, ang maraming balo o majority ng mga balo ay kababaihan. So therefore, ang unang namamatay, patay. Realidad, si pastor naman, bakit? Ay, pag-aralan nyo, hindi natin pwedeng i-deny ang fact. Katotohanan yun eh. Marami sa mga balo, babae, bibihira lang ang lalaki. Kaya mas nauna. Kaya nga meron na sabi ng father, bakit pag may kainan, ladies first. Pag mayroon na biyaya, ladies first. Bakit pagdating sa kamatayan, dapat ladies first? Sa mga ano, ladies first, ladies first, ladies first. Pagdating sa kamatayan, bakit hindi na masabing ladies first? Kung dadalaw sa inyo si kamatayan, sasabi mo kayo ba? Oh, ladies first. Ang mga dyan, Lord. Pero in reality, mga kapatid, talagang ang unang nawawala, tatay. Kaya dapat hindi tayo nagkikimkim kasi ang unang pumapatay, yung mga kinikimkim na yan. Next, hallelujah, do not bring us to hard testing. Ano po yung pang-siyam? 9, dapat nagre-remind. Para hindi tayo, ang anak, hindi mapapahamak, laging nandun ang palaala ng isang ama. Praise God. Amen? Amen. Ako, natandaan ko lang na palaala ng aking ama, anak, kahit mahirap tayo, hindi ko kayo tinuruan magnakaw. Kaya kami, hindi kami marunong magnakaw. Gaano mang kahirap, hindi kami marunong magnakaw because we were taught by our father. Na gaano mang kahirap ang buhay, never mag-steal. Kaya yung mga advices, reminders, i-consider natin. And then last na po, mga kapatid, hallelujah. Sige, next, praise God. Sabi niya, but keep us safe, deliver one. Yung salitang safe. Hallelujah. So dapat mga kapatid, ang mga magulang, ang ama ay mga reassuring father. Yung tinitiyak ang kaligtasan ng mga anak. Na kapag kasama ang ama, feeling safe sila. Hindi sila nanganganib, hindi sila nangangamba, hindi sila natatakot pagkasama ang kanilang ama. Because why? Because alam nila na ang kanilang ama will protect them. Even ang kapalit ay buhay. Mga kapatid, sige next. Hallelujah. Sabi mo dito, every generous act of giving and every perfect gift is from above and comes down from the Father who made the heavenly lights, in whom there is no inconsistency or shifting shadow. Yung ama natin sa langit, walang aninuman ng pagbabago.
Kaya tayo, mga tatay, mayroon tayong palabra di honor. Mayroon tayong isang salita. Never give any promise if we are not able to do it. Mga kapatid, ang Diyos natin, lahat, sabi nga may nagbasa dyan, every perfect gift, every good gift, galing sa Diyos. So lahat ng kaloob galing sa Diyos. Hallelujah. So next mga kapatid, ito po yung sample, relational. Sige po, anong sunod? Residing, righteous, respected, ruling, regarded, responsible, present-less, reminding, and reassuring Father. Yan po yung Ama natin sa langit. Dapat yun ang maging katangian ng mga ama dito sa lupa. Amen? At last, mga kapatid, sabi po dito ulit ng Matthew, so you must be good in any way. Mga tatay, maging mabuti lamang tayo. Amen. Hallelujah. Amen. Maging mabuti lamang tayo. Wala na tayo ibang gagawin kundi maging mabuti. Kasi mga tatay, tingin kayo sa akin, what you do to your children today, pag tumanda ka, yun din ang gagawin nila sa iyo. If you take care of your children, pag nagkasakit ka ng hina ka, they will also take care of you. Pero kung pinabayaan mo yung anak, pag tumanda ka, pababayaan ka. Ang sabi ng Bible, if your Father in heaven is good, we must be good. Kasi gusto ng Diyos na pag nagtanim tayo ng kabutihan ang ating aanihin. Again, next slide. They may not showing fathers, but they are silent keepers. Sige, next slide. Pwede hindi sila showy, pero sila po ay silent keepers. This is my kaibigan. Hallelujah. Sila ay hindi man nagpaparamdam, hindi man nagpapaano mga kapatid, hindi man mahilig yumakap, pero silent keepers ang mga yan. Hallelujah. Sabi ng Malakay, at kanyang papagbabalikin loob ang puso ng mga ama sa mga anak. Mga anak, papagbalikin niya ang puso sa kanilang mga ama. Kung mga anak, you are not too close with your father, study to be close to your father. Hindi habang buhay kasama niya sila. Dahil ang panahon, iwanan ka nila. So much better na habang atsula ken. Mga kapatid, take care of them. Hallelujah. And last, sige po, bakit ko nasabi, sabi ng Bible sa Ezekiel, sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, sa isang iglap ay kukunin ko ang tao pinakamamahal mo. Ngunit huwag mong itatangis niluluha. Hindi mo alam, baka iwanan ka na ni Papa mo bukas. Iwanan ka ng tatay mo sa susunod na buwan. So what I'm saying is, grab every opportunity na kasama mo sila. Do good to them. Kasi alam niyo po, sabi ko nga, marami na beses ito, pag mayroong malakas umiyak, pag namatay ang isang mahal sa buhay, iyon ay malaki ang pagkukulang. Pero kung you've done your part, ginawa mo ang nararapat sa iyong mga magulang, lalo na sa iyong ama, naging mabuti ka, naging responsable kang anak, kahit mawala sila, walang masyadong hurt sa puso mo because naging mabuti ka sa kanila. Napakasakit sa isang anak ang mawala ang isang ama o ina na malaki ang pagkukulang. Again and again, now that you still have time with your father, aralin mo ang maging close sa kanila. Because not all of the times, kasama mo sila. Talagang tamo po. Hallelujah. Pwede ba natin itas ang ating kamay and we will pray? Mga tatay, thank you for your sacrifices. Mga tatay na may mga nararamdaman, mga tatay na may sakit ng iniindang, pero hindi sila nagsasabi because again,
sa isang dahilan. Ayaw nilang nag-aalala ang mga anak. Pero isa lang ang gusto nila, mabuhay para makapiling at makasama ang mga anak. Tandaan po ninyo, walang ibang hinihiling ang inyong mga ama sa kanilang pagtanda, kundi ikaw. Wala na silang hinahangad na kayamanan. Wala na silang hinahangad na ano pa mga material. What they're looking for is ikaw. Because what matter to them is their children. Amen? Sige po, hallelujah. Awitin po natin mga kapatid, hallelujah. Holy forever. Yes, God. Rama Sanda, Rama Siko, Rama Koyate. You are holy forever. All the angels cry. Come on, hallelujah. All the angels cry. Holy, all creation cry. Sige po, hindi po kami sa Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. mga anak, mga dyan ang tatay nyo, pinipay ninyo ang Your kapitan. people sing. Holy, Yung mga anak, mga dyan ang tatay nyo, pinipay yung tatay nyo. Galing nyo rito sa harapan, we can pray for your father. you will always be holy. Galing po ninyo yung mga tatay dito sa harapan. Hallelujah! And the angels cry, holy, all creation Come on, sige po, mga anak. Galing ang tatay nyo sa harapan, we will pray for your father. you are lifted high. Holy, Samahan niyo ang tatay nyo, come on. Hallelujah! Hallelujah! Jesus! your people sing. Holy, to the King of Oh, Raba, 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 Raba. Thank you for your goodness, You Jesus. will always Hallelujah. Sige mga anak, let me shine. Be proud na may tatay ka pa. Be proud na may tatay ka pa. Hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus. holy, all creation Salamat, Panginoon, sa buhay ng aming mga tatay. Oh, Jesus, hallelujah. When wala man anak, yung asawa na, yung po yung asawa niyo. We will pray. Let us close our eyes. Panginoon, ang araw na ito ay paggunita sa aming mga mahal na tatay. Panginoon, isa lang po ang aming hinihingi sa iyo. Give them long life. At kung may nararamdaman ang aming ama, mabuti kayong ama sa kalangitan. And you are able to heal them, Jesus. Ikaw ang may kakayanan magprolong ng buhay ng mga tatay. Dalangin namin sa lahat ng tatay na long life, O Diyos. Malakas na pangangatawan. Malayo sa mga sakit at karamdaman. Salamat, Panginoon, dahil naniniwala kami na we can be a good father as you are. Salamat, Panginoon. Nagdideklara kami ng pagpapala sa mga ama, Panginoon, ng tahanan. Lord, this day ay maalaala nila because you're going, Lord, to bless them more than they could expect. Higit sa kanilang inaasahan, higit sa kanilang hinihingi ang ipagkakaloob mo sa mga ama.
Lord, nagdideklara kami ng pagpapala sa pagpapala, biyaya sa biyaya, pabor sa pabor, kabutihan sa kabutihan, tagumpay sa tagumpay. And again, Lord, lahat ng tatay na narito, Lord, you are about to prolong their life. And I declare, Lord, hindi lamang mahabang buhay, masaganang buhay, pinagpalang buhay, Panginoon, at matagumpay na buhay. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And this we pray in Jesus' name.